Ang No Limitangere ay isa sa mga magkabiyak na kanonigong nobela ni Jose Rizal. Ang nobelang ito ay umiinok sa buhay ni Crisostomo Ibarra na matapos makapag-aral ng 7 taon sa Europa ay nagbalik sa San Diego upang tulungan ang kanyang mga kababayan. Sa nobelang ito, nilitaw ang reformistang pagkiling ni Rizal sa pagnanais na palaganapin ang edukasyon sa nakararaming tao at ang kanyang kagustuhan na gisingin ang makabayang damdamin ng mga Pilipino sa kalupitan ng mga Kastila noong panahon ng Espanyol. Ang ibabahagi ng unang grupo ay ang mga panimulang bahagi ng No Limitangere na nagmula sa Kabanata 1 hanggang sa Kabanata 12. Hindi naging ugali ni Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago ang biglang paghahanda. Ngunit ng hapong iyon, nang malapit nang matapos ang Oktubre, ay inihayag niyang mag-imbita siya ng hapunan. Kumalat sa buong Intramuros, Binondo at sa iba't ibang lugar ng Maynila ang sinabing iyon ng Don. Sikat na sikat si Kapitan Tiago sa pagiging galante. Parang daloy ng kuryente ang biglang pagkalat ng balita. Alam mo ba, kumare, may magaganap doon ng pagdiriwang sa bahay ng Kapitan Tiago. Aba, kina Kapitan Tiago nga ba? Naturalmente lamang ito'y magiging maganda. Siyempre naman, panigurado magsisidatingan ang Doña at Don sa tahanan ni Don Santiago de los Santos. Ay, tama ka dyan. Kaya kailangan natin magsipaghanda. Pasasyalan na naman ito. Bueno, sumauna na ako. Magkita-kita na lang tayo doon. Pero siya, sige. Mabuti pa nga. Sige, paalam. Kita-kita na lang. Napanigalgal si Padre Damaso, hindi dahil sa magagandang dalaga, hindi rin dahil sa Kapitan General at sa mga alalay nito, kundi sa pagpasok ni Kapitan Tiago na hawak pa sa kamay ang isang nakaluksang binata. At ito ay walang iba kundi si Don Crisostomo Ibarra na galing sa Europa. Siya po si Don Crisostomo Ibarra, anak ng namatay kong kaibigan. Siya ang kura sa aming bayan, ang mataling na kaibigan ng ama, si Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali, pero kailanman di ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Naiwan mag-isa si Don Crisostomo Ibarra sa isang sulok sa bahay ni Kapitan Tiago. Ito nga ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagdating. Sana higit kang mas maging mapanat kaya sa iyong ama. Nakausap ko ng iyong ama at masasabi kong napakarangal niya. Dahil sa mga papuri mo sa aking ama, ay nawala ang aking mga alinlangan tungkol sa mga bagay na hindi ko maliwanagan. Wala siyang malapitan upang magpakilala sa kanya sa mga dalagang panauhin. Ngayon man ay napansin niyang maraming nakatingin sa kanya. Ipinasya niyang lapitan ang mga iyon. Ipagpamanhin niyo na malabag ko ang tuntunin sa pagkikipagkapwa. 7 taon ako sa ibang bansa, at sa pagbabalik ko ay hindi ko matiis na batiin ang pinakamahalagang hiyas ng ating bayan, ang mga babae. Dumulong na ang mga panauhin sa pagkainan. Sabay na lumapit sa kabisera ang dalawang praile. Wala nilang nakilala sa bahay na ito. Kumpesor ng may bahay. Para sa inyo, upang ito, alang-alang sa katandaan, katungkulan at pamamahala. Hindi po. Kayo ang pura paroko dito sa Pukino. Ang inuutos ninyo, isusunod ako. Ginoong Tenyente, nasa lipunan tayo at wala sa simbahan. Kaya kung pang ito ay para sa inyo. Hindi po ba kayo makikisala ng Santiago? Aba, huwag kang kitindig.
Alalahanin ninyo ang handang ito ay bilang pasasalamat sa mga nagalit. Dahil sa inyong pagdating, silbi na rin ang tinola. Kaya nagpaluto ko ng tinola para sa inyo dahil alam kong matagal na kayong hindi nakatikim nito. Don Crisostomo, ilang taon kayo hindi umuwi? Mga 7 taon. Crisostomo, pagkatapos mong mapag-aralan ang mga bansa sa Europa, alin ang pinaka-paborito mo? Wala, dahil wala naman palang magandang tanawin sa Europa. Sa paglalakbay ninyo sa maraming bansa, anong pinakamahalagang bagay ang nakita ninyo? Ha? Tungkol saan? Halimbawa, tungkol sa kabuhayan, lipunan, politika at relihiyon o iba't iba pang bagay. Maglakbay sa isang bayan, sinisikap ko munang malaman ang tungkol sa kanilang kasaysayan at unti-unting pagbabago nito tungo sa kaunlaran. Dito ko nalaman ang kasaganaan at pag-iikaos nila sa buhay. Yan lang ba ang natutunan mo sa Europa? Kahit sino naman ay matututunan din yan, kahit di naglulustay ng pera. Mga Ginoo, huwag niyong ipagtaka ang pagiging palagay ang loob sa akin ng dating kura. Ganyan-ganyan din ang pagpapalagay niya sa akin nung bata pa ako. Ngunit sasalamatan ko na rin siya. Sinariwan niya ang isip ko ang mga araw noong ang kanyang reverensya ay madalas na nagtutungo sa amin at nakakasalo namin sa hapagkainan ng aking pagpaumanhin niyo na po, kailangan ko na po umalis. Ngunit parating na si Maria Clara, di mo ba siya antayin? Sinundo lamang siya ni Tia Isabel. May gagawin pa kasi akong importanteng bagay. Kataka-taka, ito pa rin ang dating inchik, 7 taon na nakalilipas. Diyos ko, nandito pa rin ang batong to simula nang umalis ako. Mag-ingat ka, binata. Maging-aral sana sa iyo ang sinabi ng iyong ama. Ipagpatawad nyo, palagay ko'y labis na napamahala sa aking ama. Masasabi niya ba ang kanyang sinapit? Hindi mo ba alam? Tinanong ko si Don Santiago at pinangakong bukas na lang niya sasabihin. Opo, namatay siya sa bilangguan at alam ito ng lahat. Sa bilangguan? Sino ang namatay sa bilangguan? Ang inyong ama. Nabilanggo ang aking ama? Bakit siya nabilanggo? Kilala mo ba ang aking ama? Palagay ko hindi ako nagkakamali. Siya'y si Don Rafael Ibarra. Naniniwala ko sa sinasabi mo. Maaari mo bang ikwento kung bakit siya nabilanggo? Nagtataka ako kung bakit hindi mo nabalitaan ang nangyari sa iyong ama. Ang inyong ama ay siyang pinakamayaman sa lalawigan. Mahal siya at iginagalang ng marami, ngunit mayroon ding naiinggit at galit sa kanya. Isa sa kanila ang kura. Ilang buwan matapos umalis kayo sa Pilipinas, nagsimula ang samaan ng loob ni Don Rafael at ni Padre Damaso. Pinaratangan ang inyong ama ng hindi pangungumpisal, sa mas banal pa nga siya kaysa sa mga nagpapakumpisal at nangungumpisal. Ganito ang nangyari. May isang Kastilang naging kolektor lamang dahil sa wala itong napag-aralan, hindi marunong magbasa at sumulat. Isang araw, habang nagbibilang ng papeles ang kolektor, ay narinig niyang nagtatawanan siya ng mga bata. Galit na galit niyang hinabol ang mga bata, pinukol niya ng baston ang isang bata at ito'y nahimatay, tinadyakan pa ito ng kolektor. Nagkataong naroon ang iyong ama, hinawakan ni Don Rafael ang kamay ng kolektor at tinulak. Tumama ang ulo nito sa isang bato. Noon, nagsilantad ang mga kaaway ng inyong ama. Nagsimulang magsilabasad ang mga kasinungalingan.
inakusahan siyang erehe at supersibo. Hiniling sa akin ng iyong ama na ako ang umasikaso sa kanyang kaso. Una kong nalapitan ang isang batang-bata ngunit tanyag na abogadong Pilipino. Tinanggihan niya ang aking alok dahil sa ayaw niya Buwan ko lumapit sa isang abogadong Kastila. Buong husay niyang dinipensahan ang iyong ama. Ngunit walang nangyari dahil makapangyarihan ang kalaban. Alamin mo rin kay Kapitan Tiago, ang iba pa, paalam na. Maagang nagsimba sina Maria Clara at Tia Isabel. Kay ganda ng dalaga sa damit Pilipina at nakapulupot pa sa isang kamay ang asul na rosaryo. May suot namang salamin ang tiya para mabasa ang aklat dasalan habang nagmimisa ang pari. Kaalis pa lamang ng pari sa altar nang magayanang umuwi ang dalaga. Nagtaka at sumama ang loob ni Tia Isabel. Akala pa man niya ay religyosa at madasalin ang pamangkin. Araw ko ngayon, di po ba? Sapagkat bibisitahin ako ni Crisostomo Ibarra. Ay nako, totoo yan, Iha. Di ko nga po alam kung bakit ako kinakabahan, samantalang magkababata naman po kami. Hindi tulad po dati sa Beaterio. Pwede niya akong bisitahin at hindi ako nanginginig. Nandito na siya! Crisostomo, mabuti naman at naisipan mong bisitahin ang aking anak. Ay, alam mo ba kung gaano kaligagan si Maria Clara habang hinaantay ka? Wala naman iyan. Nasaan nga po ba siya? Oo nga, nasaan na nga ba si Maria Clara? Mukhang alam ko na kung nasan siya. Dali lang ha. Tia! Oh, Tia! Ito na siya. Kamusta ka na, Maria Clara? Mabuti naman, Crisostomo. Kahit tagal din natin hindi nakita, ano? Oo nga eh, napakatagal simula nung uli tayo nagkita. Sige, magpahangin na muna kayong dalawa doon sa labas. Opo, Kapitan Tiago. Tumingin sa aking mata, magtapat. Kamusta ka, Crisostomo? Mabuti naman ako. Napakasaya ko nga talaga at nakabalik na ako dito sa Pilipinas. Talaga? Bakit naman? Kasi mahal na mahal ko ang ating bayan at sa Europa hindi ko maiwasan na makaramdam ng kalungkutan. Crisostomo, sa Europa ba kailanman na hindi ka tumingin sa ibang mga babae? Naaalala mo pa rin ba ako kahit pa ikay malayo na sa akin? Oo naman no, ni kailanman ay hindi ko tumingin sa ibang babae at ni kailanman ay di kita nalimutan. Hindi ko malilimutan ang isang nagagandahang dilag na nagligtas sa akin mula sa anumang panganib noong namatay ang aking ina. Naaalala mo ba nang mamatay ang iyong ina? Oo naman at may isang babaeng matapang na hindi kailanman umalis sa tabi ko at nangako ako sa aking ina na kailanman hindi niya ako iiwan. At naalala mo pa rin ba ang paglalaro natin noon ng siklot, sintak at sungka at ang mga pagkakataong tayo nag-aaway at magkakasundo rin agad? Aba, oo naman kung minsan nga hindi ko maiwasan ang tumawa sa tuwing naaalala ko ang mga pagkakataong iyan noong tayo'y mga bata pa. Ay, alam mo ba, Crisostomo, sa inaraw-araw ng buhay ko sa loob ng kumbento, ikaw lamang ang laman ng isipan ko. Di ako nakikinig sa aking kompresor at nag-uutos na ikay kalimutan ko na. Ikaw din ay dinawalay sa aking isipan. Sa katunayan nga, ito, ang dahon ng sampalilo. Aba, natatago mo pala iyan.
Ako din naman, Crisostomo. Sa katunayan nga, nitatago ko pa rin ito. Ang sulat ng pamamaalam? Mahal kong Maria, labis akong nalulungkot sapagkat kailangan kong lumisan. Ang sabi ng ama, higit na kailangan daw ako ng ating bayan. Kaya't kahit palabag sa aking kalooban, ay kailangan muna kitang iwanan. Ako'y matutungo sa Europa upang makapag-aral. Antayin mo ang aking pagbabalik, mahal ko. Tayo magsusumpahan ta sa harap ng altar na magsasama ngayon at magpakailanman. Mahal na mahal kita, o iro ko. At ikay, di mo mawala sa aking puso. Kahit na ako ay nasaan pa man. Paalam, mahal ko. Magkikita tayong muli. Ikaw ang nagpalimot sa akin na may tungkulin ako sa bayan. At ayos ka lang ba, Crisostomo? Bakit mo naman nasabi yun? Ayos lang ako. O bueno, aalis na ako, Maria. Alis ka na, ngunit kararating mo pala. O manhin, ngunit meron pa akong mga asinasyon. Araw mo ng mga patay kasi. Kaya, huwag kang mag-alala, magkikita pa rin tayo ulit. Siya, sige. Paalam. Bakit kailangan ding lumisan? Binagtas ng karwahe ni Ibarra ang San Miguel at ilang sandali pa ay tumatahak na sila sa isa sa magugulong distrito ng Maynila. Ang kalukutan niya ng sinundang gabi ay napawi ng sikat ng araw, kaya ngayon ay nakangiti na siya. Siyang-siya siya sa panonood ng nasasalubong na mga kalay. Saan ang lakad? Kukunin lang po namin ang aking mga gamit sa kumbento. Tignan natin kung sino mas malakas. Tignan natin. Nagkakamisa siguro ang sono. Tara naman, tatanghalin mo. Santiago, may malaga tayong pag-usapan. Tara sa opisina mo. Pagiliin naman kayo ng Diyos. Ipinapayo sa akin na magpa-opera na ako. Pero meron lang yun. Sa edad kong ito, ipa-opera pa ako. Ano po ang pasyon mo? Hintay na lamang ang kamatayan. Ngunit, marami rin akong pinahirapan. Kailangan ko magbayad ng utang na ito. Siya nga pala, kamusta? Anong balita? Tungkol po sa biling niyo, kaya po ako napalito. Anong nangyari? Hindi po totoo ang mga bali-balitan tungkol kay Ibarra. Mabait po siyang tao at maginoo. Iyan ba paniniwala mo? Nagsimula po ang alitan kagabi. Bakit? Paano? Saan na po ang binata sa anak po ni Kapitan Chavo Madraga. Si Maria Clara ay nag-aral sa aking kumbento. At si Jesus po Ibarra naman ay isang mayamang tao. Ayaw niya may magagalit sa kanya. Dahil niya ay makakasira sa kanyang kayaman at kinabukasan. Pareho tayo ng paniniwala. Dahil kay Maria Clara at Kapitan Chavo, si Ibarra ay buo-buo magiging kapanalig natin. Kung hindi may, mas makabubuting magpapasyang maging kaaway natin. Alam niyo po ba kung sino may-ari ng gubat na ito? Hindi po namin alam kung sino nagmamay-ari ng gubat ito. Pero kakilala ko po kung sino nagmamay-ari. Di ba? Ang San Diego ay isang bayan sa baybay lawak na may malawak na bukirin. Sagana ito sa asukal, palay, kape at putas na pinagbibingi sa iba't ibang bayan o sa mga pagsamantalang inche. Higit na kapansin-pansin ay ang gubat sa gitna ng malawak na bukid. Makapal ang damo at ang mga punong kahoy sa gubat na iyon at may naglawit na baging.
Dalawang lalaki ang naghuhukay sa paglilibigan sa tabi ng isang wari matitibag ng pader. Mabuti na sa ibang lugar na tayo maghukay. Sariwa pa ang mga bangkay dito. Pareho rin kahit saan. Hindi ko matitiis to. May dugo pa ang buto kong nahukay at may buhok pa. Napakaselan mo naman. Para kang isang clerk sa husgado. Kung ikaw pang pinagukay na tulad ko ng isang bangkay na 20 araw pa lang nililibing at gabi pa, umuulan at namatay pang ilaw ko. Nabuksan ng ataol at umaling nga sa wang bangkay. Napansin mo pa, basa ako at basa ang bangkay. Bakit mo naman ninukay? Napakialam ko, basta inutos sa akin. Sinong nagutos? Para ka naman kasila, ganyan din tanong niya sa akin pero palihim. Sinagot ko din ng ganon sa'yo. Basta inutos sa akin ng kurang malaki. Ano ang ginawa mo sa bangkay pagkatapos? Sus, kung di lang kita kilala, pagbibintangan kitang isang Kastilang sibil. Ewan ko, basta sinabi ng kurang malaki, punta ko sa sementeryo ng mga inchip. Pero sa dahil sa bigat ng ataol at layo ng sementeryo ay naniniwala kasi na si... Noon, nagsayo... No! Tama na na! Okay naman, sa bilangguan na bilangguan. Wala na kayo. Oh, ano? Ha? Wait. Puro kayo mali! Ulit. Siya po si Don Crisostomo Ibarra. Ang anak... Crisostomo Ibarra. Ang namatay na ay anak ng Wala, Clover. Nawala ang aming mga alinlangan tungkol sa mga bagay ako sa ibang bansa at sa pagbabalik ko ay hindi ko matiis na hindi batiin ang pinakamahalagang hiyas ng ating bayan, ang mga Wait lang, ulit. Live camera! ibang kapwa. 7 taon ako sa ibang bansa at sa pagbabalik Ay, dahil ilang taon kayo dahil sa inyong pagdating, ihanda na kayo sa iba lang yun. Hindi ko na magaganap sa bahay nila Kapitsan. Kapitsan ako ng Kapitsan. Hala! Okay. Titiwa ka na ba? 1, 2, 3. Gina? 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 Abas! First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. You should want a bad bitch like this. Drop it low and pick it up just like this.
said, will you marry me? I swear that I won't mean it. I said, will you marry me? Say, marry me. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't ever play till I find out.